Mula sa Philippine Heart Center sa Quezon City, sa Pasig City Jail na itinuloy si KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy sa pagtatapos ng kanyang medical furlough. Ayon sa PNP, malaking tipid sa gastos at human resource ang paglipat ng kustodiya ni Kibuloy sa BJMP. Partikular sa pag-escort sa kanya tuwing lalabas ng detention facility sa Krame para dumalo sa mga pagdinig. Tiniyak ng Pasig City Jail na walang special treatment sa pastor. Isisiksik siya sa selda kasama ang mga senior at may pre-existing medical conditions tulad niya. Aabot sila ng 30 hanggang 35 sa selda na malapit sa medical facility. Meron din daw nurse at doktor na magdamag na malalapitan at in charge sa mga maintenance medicines nila. At 24/7 mag-monitor ng BP niya kung kailangan. Isa yun sa considerations natin, sir. Again, depende sa assessment natin upon commitment. Sine-check natin ang mga needs niya. For example, ang health condition niya at anong mga medication niya. And then dun tinitingnan yung proper cell assignment niya. Hindi raw makakasama sa selda ni Kibuloy si Crescente Canada na kapwa-akusado sa hinaharap na qualified human trafficking case sa Pasig RTC at nauna nang nakulong sa BJMP. Aminado si BJMP spokesperson Bustinera, crowded na ang kulungan. Sa katunayan, 500% ang congestion sa Pasig City Jail. Ang selda na para lang sana sa 5 tao ay inookupa ngayon ng nasa 35 PDLs. Ito ang dahilan kaya naghain ng motion for reconsideration sa korte ang kampo ni Kibuloy. Bukod sa matanda na ito, may iniinda pa raw kasing sakit. Pero hindi raw ito agad na aksyonan ng korte kaya wala na silang magagawa kundi sumunod sa transfer order. Alam mo naman, hindi sa amin ang panahon ngayon, lahat umuulan ng umuulan at bumabagyo na. So, pag ganun ang sitwasyon, wala tayong magawa except to adjust. That is life. And we try to do our best to move legally, but the same has not been acted upon yet, no? And we have no other recourse except to find ways to alleviate whatever sufferings that Pastor Apollo Kibuloy may suffer while he is there. Sana lang daw ay nabigyang konsiderasyon ng korte sa inilabas na desisyon ang banta sa buhay ni Kibuloy. Sa kabila nito, ayon kay Attorney Torion, matagal nang isinuko ni Kibuloy ang lahat sa Diyos. Dagdag ni Torion, handa na ang kalooban ni Kibuloy sa magiging usad ng mga kaso laban sa kanya at kung anuman ang kahahantungan nito. Para sa agenda, Francis Polbe, BNC.